sa malawak na kaharian ng mga hayop kung saan ang mga batas ng kalikasan ay naghahari. Nagkaroon ng isang matinding hidwaan sa pagitan ng mga uwak at mga paniki. Ang mga uwak na may kanilang makintab na itim na balahibo at malakas na mga hiyaw ay matagal nang itinuturing ang kanilang mga sarili bilang mga tagapag-alaga ng araw na lumilipad sa kalangitan ng may dignidad at kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang mga paniki na may kanilang balat na mga pakpak at misteryosong gawi sa gabi ay nag-angkin ng pagmamay-ari sa kaharian ng gabi na sumasayaw sa mga anino ng may liksi at tuso. Ang digmaan sa pagitan ng mga uwak at mga paniki ay nagsimula sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan sa isang pinagkukunan ng pagkain. Ang isang kawan ng mga uwak na nagugutom pagkatapos ng mahabang paglipad ay natuklasan ang isang punong-puno ng mga hinog na bunga. Habang sila ay nagpapakabusog sa kapistahan, dumating ang isang grupo ng mga paniki na naghahanap din ng pagkain. Nag-angkin ang mga uwak na sila ang unang dumating at ang mga bunga ay nararapat na mapunta sa kanila, habang ang mga paniki ay nangatwiran na ang puno ay nasa kanilang teritoryo sa gabi at mayroon silang pantay na karapatan sa pagkain. Ang mga salita ay humantong sa mga siksikan at ang mga siksikan ay humantong sa mga labanan. Ang mga uwak na may kanilang matutulis na tuka at malalakas na kuko ay sumugod sa mga paniki na sinisikap na itumba sila sa puno. Ang mga paniki na mas maliit at mas maliksi ay umiwas sa mga pag-atake ng mga uwak at tumugon sa mga kagat at gasgas. Ang puno ay naging isang larangan ng digmaan na may mga balahibo at mga pakpak na balat na lumilipad sa hangin. Ang digmaan sa pagitan ng mga uwak at mga paniki ay lumala ng mabilis. Ang magkabilang panig ay nagtipon ng kanilang mga alyado at nagplano ng mga estratehiya. Ang mga uwak na pinamumunuan ng kanilang matandang at matalinong pinuno ay nagpasya na ilunsad ang isang buong pag-atake sa mga kuweba ng mga paniki. Sila ay lilipad sa gabi kapag ang mga paniki ay pinakamahina at susunugin ang kanilang mga tahanan. Ang mga paniki na pinamumunuan ng kanilang matapang at maparaan na pinuno ay nagpasya na maghanda ng isang bitag para sa mga uwak. Sila ay magkakalat ng mga peking bunga sa buong kagubatan. Naakitin ang mga uwak sa isang bukas na lugar kung saan sila maaaring kubkubin. Ang araw ng labanan ay dumating. Ang mga uwak na may kanilang mga mata na nagniningning sa paghihiganti ay lumipad patungo sa mga kuweba ng mga paniki. Ngunit nang makarating sila, natuklasan nila na ang mga kuweba ay inabandona. Ang mga paniki ay umalis na nag-iwan ng mensahe na nakasulat sa dumi. Kami ay hindi magiging mga biktima ng iyong karahasan. Hahanapin namin ang aming kapalaran sa ibang lugar. Ang mga uwak ay nagalit sa pagkakanulo ng mga paniki. Sila ay bumalik sa kanilang sariling teritoryo na nanunumpa na maghihiganti. Ngunit hindi nila alam na ang mga paniki ay naghihintay na sa kanila. Habang ang mga uwak ay nagpapakabusog sa mga peking bunga, ang mga paniki ay lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan at pinalibutan sila. Ang mga uwak ay nahuli sa gulat. Sila ay nakipaglaban ng buong tapang, ngunit sila ay napakarami. Ang mga paniki ay nagtagumpay. Ang digmaan sa pagitan ng mga uwak at mga paniki ay nagtapos sa pagkatalo ng mga uwak. Sila ay natuto ng isang mahalagang aral tungkol sa panganib ng pagmamataas at kahalagahan ng paggalang sa iba. Simula noon, ang mga uwak at mga paniki ay namuhay ng mapayapa na kinikilala na sila ay magkaiba ngunit pantay na bahagi ng kaharian ng mga hayop. Sa mga tao na sumunod, ang kwento ng digmaan sa pagitan ng mga uwak at mga paniki ay naging isang maingat na kwento na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ito ay nagsilbing isang paalala na ang digmaan ay walang kabuluhan at ang kapayapaan
ay laging isang mas mahusay na pagpipilian. Ang kwento ay nagtatapos sa isang tala ng pag-asa na nagpapahiwatig na kahit na ang pinakamalalim na mga hidwaan ay maaaring malutas sa pamamagitan ng pag-unawa at paggalang. Ito ay nagpapakita na ang magkakaibang mga grupo ay maaaring mamuhay ng magkakasama ng mapayapa sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga pagkakaiba at paghahanap ng karaniwang batayan.